Sir, kailangan na pong maoperahan ng asawa ninyo ngayon din. Nagkakaroon siya ng internal bleeding. Huwag niyo akong intindihin dyan. Unahin niyo si Camila. Dumudugo ang noo niya. Baka magkapeklat siya. Pero sir, critical po ang kalagayan ng misis niyo. Buntis po siya. Buhay pa naman siya, di ba? Hintayin niyo na lang matapos magamot si Camila bago niyo siya asikasuhin. Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ko? Ang bawat salitang binitawan ni Cesar ay tila yelong ibinuhos sa naghihingalong diwa ni Theodora. Nakahiga siya sa malamig na higaan ng emergency room, pilit na iminulat ang kanyang mabibigat na mata. Sa gitna ng nakasisilaw at malabong ilaw ng ospital, nakita niya ang bulto ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Buong higpit nitong yakap si Camila, ang babaeng tinawag nitong kaibigan lamang noong bata pa, na ngayon ay mas pinahahalagahan pa kaysa sa sarili nitong asawa at anak. Naramdaman ni Thea ang pamamanhid ng kanyang buong katawan, ngunit ang sakit sa kanyang puson ay walang kasing lupit. Ang mainit na likido na patuloy na umaagos mula sa kanya ay nagdadala ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang batang nasa sinapupunan niya, ang batang pinagpuyatan niyang ipagkait ng maliliit na damit, ay unti-unti nang nagpapaalam. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang mga labi upang tawagin ang pangalan ng kanyang asawa. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang sabihin na natatakot siya, na kailangan niya ito, na nag-aagaw buhay ang kanilang anak. Ngunit ang mga hakbang ni Cesar ay mabilis na lumayo, dala-dala ang babaeng pilit nitong inililigtas mula sa isang maliit na galos habang iniiwan siyang nalulunod sa sarili niyang dugo. Ang tinig ng asawa na nag-uutos sa mga nurse na unahin ang ibang babae ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, hindi ang pagkawasak ng sasakyan ang pumatay sa kanya. Ang pumatay kay Thea ay ang panlalamig ng lalaking itinuring niyang buong mundo. Lahat ng pagtitiis niya sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, lahat ng paglunok niya sa kanyang pride para mapanatili ang kapayapaan ng kanilang pamilya, ay nauwi sa isang basurang walang halaga. Lumapit ang isang nurse sa kanyang tabi, bakas ang matinding awa at pag-aalala sa mukha nito. Pilit nitong pinipigilan ang pagdurugo, ngunit alam nitong walang oras na dapat sayangin. Kailangan ng pirma para sa agarang operasyon, ngunit ang tanging taong may karapatang magdesisyon para sa kanya ay mas piniling talikuran siya. Sa gitna ng naghihingalong hininga, isang pambihirang lakas ang bumalot sa kaluluwa ni Thea. Hindi siya pwedeng mamatay habang umiiyak at nagmamakaawa sa taong walang pakialam sa kanya. Hindi siya papayag na ang huling imahe ng kanyang buhay ay ang pagiging isang kaawa-awang asawa na iniwan sa ere. Bahagya niyang iniangat ang kanyang nanginginig na kamay. Ang mga daliri niya ay nababalot ng sarili niyang dugo, malagkit at madilim. Tiningnan niya ang nurse ng diretso sa mga mata. Wala nang bakas ng luha o takot. Tanging isang napakalamig na pagtanggap sa katotohanan. Ibigay mo sa akin. Ang papel, pilit na ibinulong ni Thea. Ang boses ay basag ngunit may diin. Nag-aalangan ng nurse, ngunit nang makita nito ang determinasyon sa mga mata ng pasyente, inilapit nito ang clipboard na naglalaman ng dokumento para sa operasyon. Inilagay nito ang isang ballpen sa nanginginig na kamay ni Thea. Bawat paggalaw ay tila pagpunit sa kanyang laman, ngunit humigpit ang hawak niya sa ballpen. Ibinaba niya ang dulo nito sa papel. Isinulat niya ang kanyang pangalan upang sagipin ang sarili niyang buhay. Nang isusulat na niya ang apelyidong Alcantara, isang patak ng sariwang dugo mula sa kanyang daliri ang nahulog mismo sa salitang iyon. Kumalat ang pula, nilamon ang pangalan ng pamilyang nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na impyerno. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang lagda, binitiwan niya ang ballpen. Bumagsak ang kanyang kamay sa gilid ng higaan. Wala na siyang lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, habang unti-unting nararamdaman ang pagdaloy ng pampatulog sa kanyang mga ugat. Ang liwanag sa kisame ay dahan-dahang napalitan ng malalim na kadiliman. Ang mabilis na pintig ng makina na nagbabantay sa kanyang puso ay unti-unting bumagal. Mas naging madalang hanggang sa tuluyan itong naging isang mahaba, matining at walang patid na iyak ng makinarya na nagbabadya ng pagkawala ng buhay. Ang matining na iyak na yon ay tila nagbago ng anyo, humalo sa hangin at naging isang nakabibinging busina ng mga sasakyan sa labas ng ospital. Nagmula sa kawalan, dahan-dahang nagbalik ang kamalayan ni Theodora, kasabay ng amoy ng matapang na gamot na pumuno sa kanyang ilong. Mabigat ang kanyang mga talukap,
Tila may mga batong nakadagan dito, ngunit pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata upang salubungin ang nakakapasong puting liwanag ng silid pagamutan. Wala na siya sa emergency room. Ang unang hinanap ng kanyang nanginginig na kamay ay ang kanyang sinapupunan. Nang kapaan niya ang ibabaw ng kumot, isang nakapanlulumong kaba ang sumakal sa kanyang lalamunan. Patag na ang kanyang tiyan. Wala na ang maliit na umbok na kanina lamang ay pilit niyang pinoprotektahan bago mangyari ang aksidente. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na may dalang malungkot na balita. Ngunit hindi na kailangan pang ipaliwanag ni Thea sa kanyang sarili ang nangyari. Ang panginginig ng kanyang mga balikat at ang malamig na hangin na yumakap sa kanyang kaluluwa ay sapat na upang kumpirmahin na tuluyan na siyang tinalikuran ng pagkakataong maging isang ina. Bago pa man niya lubusang mayakap ang kanyang pagdadalamhati, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Doña Salvacion Alcantara. Maayos ang pagkakapusod ng buhok nito, suot ang paboritong perlas sa leeg, at walang kahit anong bakas ng pag-aalala para sa nawalang apo. Dahan-dahan itong lumapit sa paanan ng higaan. Ang nangiti sa labi ng matanda ay may bahid ng nakakalasong awa. Thea, anak, tingnan mo ang ginawa ng pagiging selosa mo. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa kabaliwan mo. Malambing ngunit nakamamatay na panimula ng kanyang biyenan, ang bawat salita ay sinadyang idiin upang ibaon ang sisi sa nag-iisang biktima ng trahedya. Napasinghap si Thea. Gusto niyang sumigaw na si Cesar ang may hawak ng manibela, na si Cesar ang nakipaglandian kay Camila habang nagmamaneho kung kaya't nawalan ito ng kontrol. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay itinaas na ng Donya ang kanyang kamay upang patahimikin siya. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon, Thea. You should be grateful. Iniligtas namin ang buhay mo ngayon tulad ng pagbabayad namin sa milyon-milyong hospital bills ng nanay mo noon. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang buhay ng ina mo, kaya huwag mong sirain ang pangalan ng mga Alcantara dahil lang sa aspetong hindi mo matanggap na may ibang kailangan si Cesar. Pagpapatuloy ng matanda. Ginagamit ang nakaraan bilang isang makapal na tanikala na ihahampas sa leeg ng kanyang manugang. Camila is moving in. Siya ang mag-aalaga kay Cesar habang nagpapagaling siya. Kung gusto mo pang manatili sa pamamahay ko, you will keep your mouth shut and act like a good, understanding wife. Umigting ang panga ni Thea. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang inabot ang silyang nasa tabi ng kama kung saan nakapatong ang kanyang mga gamit. Kailangan niya ang kanyang bag. Kailangan niya ang maliit na USB na naglalaman ng ebidensya ng paglustay ni Cesar at Camila sa pondo ng pamilya. Iyon na lamang ang alas niya upang hindi siya magmukhang baliw sa harap ng batas. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang mga daliri ang hawakan ng bag, kinuha iyon ni Doña Salvacion. Nakangiting ibinaligtad ng matanda ang bag sa ibabaw ng kama. Walang laman iyon. Walang USB. Walang kahit anong ebidensya. Ito ba ang hinahanap mo? Mapanuyang tanong ng matanda habang dahan-dahang pinapagpaga ng walang lamang bag. Wala nang laman, Thea. Huwag ka nang lumaban. You have nothing. Kasabay ng malamig na katotohanang iyon, narinig ni Thea ang isang pamilyar at nakakairitang boses mula sa siwang ng bintanang hindi nakasara ng maayos. Mula sa labas ng pasilidad ng ospital, dinig na dinig ang matinis na pananalita ni Belen Marasigan, ang kapitbahay nilang walang ibang ginawa kundi makialam. Awa ng Diyos, mga kamarites, buhay po si Sir Cesar. Pero grabe, kawawa ang asawa niya. Oo, nabaliw daw sa selos kaya sinadyang ibangga ang sasakyan. Gusto yatang magpakamatay at isama ang asawa niya. Nakakatakot talaga ang babaeng iyan. Mabuti na lang at nakaligtas si Sir Cesar at ang kaibigan nilang si Miss Camila. Patuloy na pagbabalita ni Belen sa kanyang livestream. Walang habas na nagpapakalat ng kasinungalingan habang maliwanag na binayaran ng mga Alcantara upang linisin ang kanilang pangalan. Tila gumuho ang buong mundo ni Thea. Siya ang biktima. Siya ang iniwan sa loob ng nayuping sasakyan. Siya ang nawalan ng anak. Ngunit ngayon, siya ang itinuturing na baliw at mamamatay tao sa paningin ng lipunan. Wala siyang pera. Wala ang kanyang mga ebidensya. Sino ang kumuha ng USB sa loob ng umuusok na sasakyan? Si Doña Salvacion ba o may ibang misteryosong kamay na kumuha nito bago pa man siya isakay sa ambulansya? Wala siyang laban sa kapangyarihan at makinarya ng pamilyang ito. Napatingin si Thea sa kanyang walang laman na sinapupunan. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang biyenan. Inaabangan ni Doña Salvacion na bumigay siya.
na lumuhod siya at umiyak upang magmakaawa. Ngunit nagkamali ang matanda. Imbes na pumatak ang luha, napalitan ng isang nakakakilabot na panlalamig ang mga mata ni Thea. Ang lahat ng pagmamahal at pag-asa na natitira sa kanyang puso ay namatay kasama ng kanyang anak sa silid na iyon. Hindi na siya ang mabait at mapagtiis na manugang. Gamit ang natitirang lakas, tahimik na inabot ni Thea ang karayom ng dextrose na nakatusok sa ugat ng kanyang likod kamay. Walang pag-aalinlangang hinugot niya ito ng mabilis. Nagulat si Doña Salvacion sa ginawa ng manugang, lalo na nang makita nitong umaagos ang sariwang dugo mula sa sugat ni Thea patak-patak sa sahig. Hindi ininda ni Thea ang hapdi. Tumayo siya mula sa kama, inilalaban ang pagkahilo at ang matinding sakit sa kanyang puson. Tiningnan niya ng diretso ang matanda, ang kanyang boses ay tila yelo na kasing talim ng basag na salamin. Sige, aalis ako. Tumalikod si Thea at nagsimulang maglakad palabas ng pinto, hindi lumilingon at hindi nagpapakita ng anumang kahinaan, habang sa higaan na kanyang iniwan ay patuloy na gumagapang ang mapulang likido mula sa kanyang naiwang dextrose. Unti-unting nilalamon ang perpektong kaputian ng kumot. Ang mapulang mantsa sa puting kumot ng ospital ay tila nag-anyong malalaking patak ng ulan na walang awang bumabayo sa naglalakihang bintana ng mansyon ng mga Alcantara. Basang-basa nanginginig at iniinda pa rin ang sariwang sugat sa kanyang puson, pumasok si Thea sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang nakakapasong kinang ng marangyang chandelier at ang kintab ng marmol na sahig ay tila nanunuya sa kanyang kaawa-awang kalagayan, nagpapaalala kung gaano siya kaliit sa mundong ito. Nang buksan niya ang pinto ng kanilang silid-tulugan, isang eksenang pamilyar, ngunit mas nakasusuklam ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Camila sa harap ng malaking salamin, maarte, at masayang isinusukat ang isa sa mga paboritong damit ni Thea. Oh, nandito ka na pala, malambing ngunit nakakalasong bati ni Camila. Wala itong bakas ng hiya habang inihaharap ang sarili sa salamin. Kinikilatis ang bawat kurba ng kanyang katawan. Pasensya ka na, I was just trying to see kung anong pwede kong magamit. Sayang naman kasi kung itatapon, tutal mukhang hindi mo na rin naman kailangan ng mga ito. At saka, sabi ni Tita Salvation, dito na raw ako matutulog simula ngayon. Hindi sumigaw si Thea. Wala siyang sinabunutan, wala siyang sinampal. Tiningnan lamang niya ang babae ng may pinakamalamig na pagkasuklam. Isang tingin na nagparamdam kay Camila na isa lamang itong basurang nakapulot ng pinaglumaan. Nilampasan niya ang kinakabahan ng kabit at dumiretso sa kanyang cabinet upang kunin ang nag-iisang mahalagang bagay na natitira sa kanya, isang maliit na kahon kung saan nakatago ang mga hindi natapos na damit ng kanyang nawalang anak. Pagharap niya, tumambad sa hamba ng pinto si Cesar. Bahagyang nagulat ang lalaki sa pagdating ng asawa ngunit mabilis din nitong ibinalik ang pagiging arogante. Saan ka pupunta? Wala kang pera, Thea. Huwag kang mag-inarte. Babalik ka rin kapag nagutom ka. May halong pagmamalaki at pagmamaliit na pahayag ni Cesar. Tila sigurado na hindi mabubuhay ang kanyang asawa nang wala ang yaman ng kanyang pamilya. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Thea. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang nakatiklop na papel. Ang papeles ng paghihiwalay na kanina pa niya inihanda, nilagdaan at tahasang nagiiwan ng lahat ng karapatan sa yaman ng mga Alcantara. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesa nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang mamahaling diamanteng singsing na sumisimbolo sa kanyang pagkakakulong. Hinayaan niyang mahulog ang singsing sa loob ng bakal na basurahan. Ang pagbagsak ng alahas sa kailaliman ng lalagyan ay lumikha ng isang hungkag at tuyong alingawngaw na tuluyang tumapos sa kahibangan ng kanilang sumpaan. Nanigas si Cesar sa kanyang kinatatayuan, hindi inaasahan ang matinding sampal ng katotohanan na mas pinili ni Thea ang maging pulube kaysa maging asawa niya. Umalis si Thea. Naglakad siya palabas ng malaking tarangkahan sa gitna ng walang humpay na buhos ng ulan, yakap-yakap ang maliit na kahon laban sa kanyang dibdib. Mula sa bintana sa itaas, tahimik na pinapanood ni Cesar ang papalayo niyang figura. Ang mga mata ng lalaki ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, kundi nagkukubli ng isang maitim na plano. Habang nakatingin sa papeles na iniwan ni Thea, isang mapanganib na ideya ang nabuo sa isip ng aroganteng asawa. Sa loob ng isang umaandar na bus patungo sa isang malayong probinsya,
Nakasandal si Thea sa malamig na salamin ng bintana habang pinagmamasdan ang paglayo ng syudad. Pikit mata niyang dinaramdam ang kalayaan na may kalakip na matinding kirot, hanggang sa biglang umilaw ang screen ng kanyang lumang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw. Hindi pa tapos ang laro, Theodora. Bago pa man niya lubusang maproseso ang nakababahalang mensahe, ang malakas na ugong ng makina ng bus ay pumunit sa katahimikan ng gabi, humahagibis patungo sa isang hindi tiyak na bukas. Ang matapang na ugong ng makina ng bus ay unti-unting napalitan ng malamyos na paghampas ng mga alon sa baybayin. Pagkatapos ng mahabang biyahe na tila walang katapusan, natagpuan ni Theodora ang kanyang sarili sa San Isidro, isang liblib na bayan ng mga mangingisda sa probinsya na nagkataong kapangalan ng pistang lubos na pinahahalagahan ng pamilyang kanyang tinakasan. Malayo ito sa ingay, malayo sa karangyaan, at higit sa lahat, malayo sa mga matang mapanghusga. Dito, dala lamang ang kaunting perang naipon at ang kahon ng kanyang pagdadalamhati. Umupa siya ng isang sira-sirang dampa mula kay Aling Rosa. Isang byudang ang mukha ay inukit na ng hirap at sikat ng araw, ngunit may pusong busilak. Ang buhay sa tabing dagat ay isang malaking sampal sa nakagawian ni Thea. Sa mga unang araw, naging saksi ang mga bitak-bitak na dingding ng dampa sa kanyang palihim na pag-iyak habang tinitiis ang kumakalam na sikmura. Ang babaeng dati pumipirma lamang sa mga tsekeng nagkakahalaga ng milyones ay ngayon napipilitang magkalkal ng barya mula sa ilalim ng kanyang lumang pitaka, maingat na binibilang kung sasapat ba ito para makabili ng isang latang sardinas at ilang gatang na bigas. Wala nang malambot na kama, ang tanging humahaplos sa kanyang nananakit na likod ay ang matigas na kawayang lapag. Ngunit sa gitna ng matinding kahirapan, natagpuan ni Thea ang isang kakaibang uri ng lunas. Araw-araw siyang sumasama sa mga kababaihan ng baryo upang maghulip ng mga sirang lambat. Ang kanyang mga kamay na dati makikinis ay unti-unting napuno ng mga kalyo at maliliit na sugat mula sa magagaspang na hiblang nylon. Habang tinutuhog niya ang bawat butas, tila unti-unti rin niyang tinatahi ang mga punit sa kanyang pagkatao. Sa bawat ngiti ni Aling Rosa, tuwing iaabot nito ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng isda, at sa bawat kwentuhan ng mga mangingisda na walang bahid ng kaplastikan, naramdaman ni Thea na mas may halaga siya rito kaysa sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, kung saan siya ay itinuring na parang hangin. Isang hapon, habang pilit niyang pinapaapoy ang basang kahoy sa kanyang maliit na kalan, na puno ng makapal na usok ang kanyang kubo, naiyak siya sa sobrang hapdi ng kanyang mga mata, napaupo sa lupa at napuno ng uling ang kanyang pisngi. Subalit sa halip na magalit sa sitwasyon, isang munting tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon, matapos ang mahabang buwan, na nakangiti siya ng totoo, isang ngiting walang halong pag-aalala na baka mayroong pumuna sa kanyang hitsura o kumwestiyon sa kanyang halaga. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan na iyon ay hindi nagtatagal. Nang araw na iyon, isang malaking itim na sasakyan, makinis at tila nagmula pa sa mayamang sentro ng syudad, ang tahimik na dumaan sa mabatong kalsada malapit sa dalampasigan. Ang makapal na tint ng bintana nito ay nagkukubli ng isang pares ng mga matang lihim na nagmamasid sa pamumuhay ng tumakas na asawa. Pagsapit ng gabi, ang tahimik na paligid ay biglang nilamon ng galit na hangin at ulang walang patid. Ang kalangitan ay nagbabagsak ng napakaraming tubig na mabilis na pumasok sa mga butas ng pawid ng dampa ni Thea. Nagising siya sa malamig na tulo na direktang tumama sa kanyang balikat. Nagtago siya sa isang sulok, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makitang inaabot na ng tubig baha ang ilalim ng kanyang kawayang higaan. Ang eksaktong lugar kung saan nakatago ang maliit na kahong naglalaman ng tanging alaala ng kanyang anak. Bago pa man niya ito mailigtas, nakita niyang bumulwak ang maputik na tubig. Hinugasan ng marahas na ulan ang kahon, at ginawang basang-basa ang mga nakatuping damit sa loob nito. Ang malamig at walang pusong buhos ng kalikasan ay tumagos hanggang sa kanyang kalamnan. Ang marahas na pagbayo ng hangin ay tila boses ng kanyang mga kabiguang nagbabalik upang saktan siya muli. Mabilis na gumapang si Thea sa lapag ng kanyang dampa, hindi inaalintana ang matutulis na kawayan at ang putik na dumidikit sa kanyang binti. Pilit niyang hinatak ang basang-basang kahon mula sa ilalim ng higaan.
Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Tumambad sa kanya ang maliliit na sapatos na nayupi, at sa pinakailalim, ang isang maliit na damit na ginanchilyo niya mismo, ang damit na may malabong mantsa ng kanyang sariling dugo mula noong gabi ng trahedya. Niyakap niya ang malamig at basang tela nang mahigpit sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nasira ang harang ng yelong itinayo niya sa kanyang puso upang huwag maramdaman ng sakit. Isang nakakabinging hagulgol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, sinabayan ang malakas na pagkulog at pagkidlat ng kalangitan. Umiyak siya hindi dahil sa hirap ng kanyang bagong buhay, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hindi na kailanman maisusuot ng kanyang anak ang damit na iyon. Umiyak siya dahil hinayaan niyang yapakan siya ng pamilya ng kanyang asawa sa ngalan ng pagmamahal. Sumigaw siya sa gitna ng unos hanggang sa mawalan ng boses ang kanyang kaluluwa. Mula sa malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Thea ang dalawang magaspang ngunit may init na kamay na pumatong sa kanyang mga balikat. Si Aling Rosa. Basang-basa rin ang matanda. Mula sa pagtakbo, mula sa kabilang bahay, nang marinig nito ang kanyang pag-iyak. Walang binanggit na mga gasgas na salita ng pag-asa o mga paalala ng pagiging matatag. Sa halip, tahimik na lumuhod ang matanda sa putikan. Hinawakan ang ulo ni Thea at idinikit ito sa kanyang balikat. Hinayaan lamang nitong dumaloy ang walang katapusang luha ni Thea sa lumang tela ng kanyang baro, hinahaplos ang buhok ng nakababatang babae na parang sarili nitong anak. Iyak mo lang, anak! Ilabas mo lahat ng dumi sa puso mo kasama ng ulan. Malumanay na bulong ni Aling Rosa. Ang boses ay naglalaman ng kapayapaang pilit na ipinagkait ni Doña Salvacion kay Thea sa mahabang panahon, sa yakap ng isang estranghero na mas naging ina pa kaysa sa tunay niyang biyenan, ibinuhos ni Thea ang kanyang kwento. Sa pagitan ng mga hikbi, isinalaysay niya ang gabi ng aksidente, ang malamig na tinig ni Cesar na inuuna ang kabit nito, ang sapilitang pagpirma niya gamit ang sariling dugo, at ang kawalang hiyaan ng babaeng tinawag niyang pamilya, si Doña Salvacion Alcantara. Nang marinig ang pangalang iyon, bahagyang nanigas si Aling Rosa. Isang pamamasa ang mabilis na gumuhit sa mga mata ng matanda na pilit nitong ikinubli sa dilim. Ngunit hindi ito napansin ni Thea na tuluyan ng nilamon ng pagod hanggang sa makatulog siya sa bisig ng matanda. Kinaumagahan, payapa na ang dagat. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa mga ulap, nagdadala ng bagong init sa giniginaw na bayan. Tumayo si Thea mula sa kanyang higaan. Kinuha niya ang maliit na damit ng kanyang anak at maingat itong isinampay sa labas ng kanyang dampa upang patuyuin sa sikat ng araw. Tinitigan niya ito ng matagal. Sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan ay nag-iwan ng isang matibay na pundasyon. Ang Thea na umiyak kagabi ay namatay na. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang bato na hindi na kailanman kayang tibagin ng sinuman. Nagpa siyang bumalik si Thea sa dalampasigan upang tumulong sa pag-aayos ng mga lambat na nasira ng bagyo nang mapansin niya ang isang estranghero. Mula sa hindi kalayuan, isang bulto ng babae ang naglalakad sa ibabaw ng malambot na buhangin. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na bestida at matataas na takong na panlimang uri sa syudad na nagiiwan ng malalalim na marka sa dalampasigan. Dire-diretso itong naglalakad at ang mga mata ay matalim na nakatutok patungo sa kinatatayuan ni Thea. Habang palapit ang babae, bawat pagtapak ng matutulis na sapatos nito sa mga nabulok na kahoy na nakakalat sa dalampasigan ay lumikha ng isang matigas at nagbabantang tunog. Tila nagdadala ng babala na ang nakaraang pilit na tinalikuran ni Thea ay naririto na upang singilin siya muli. Habang nakatayo si Thea sa baybayin ng San Isidro, libu-libong milya ang layo sa gitna ng makintab na kuta ng mga Alcantara sa Maynila. Ang buhay ay nagpatuloy na tila walang kaluluwang nawasak. Sa loob ng marangyang hapagkainan na minsan ay pinagsilbihan ni Thea ng may pagmamahal, nakaupo si Camila na animoy reyna ng tahanan. Nakasuot ito ng mamahaling sutla, mahigpit na nakapulupot ang braso sa leeg ni Cesar, habang inuutusan ng mga lumang kasambahay na ligpitin ang huling bakas ng tunay na asawa. Ayoko nang makita ang mga murang dekorasyon na yan. Itapon niyo lahat ng bulaklak na itinanim ng babaeng yon sa hardin. Pampasikip lang ng espasyo, matinis na utos ni Camila. Walang nagawa ang mga kasambahay kundi ibaba ang kanilang mga tingin. Palihim na naawa sa babaeng minsang nagturing sa kanila bilang tao at hindi makina.
Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na humihigop ng kanyang kape, si Doña Salvacion. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap sa tagumpay. Hindi alintana ang magaspang na pag-uugali ng bagong babae ng kanyang anak, hanggat naayon ito sa kanyang mga plano. Inilapag ng Donya ang mamahaling tasa sa platito bago nagsalita. Tama na ang paglalandian ninyong dalawa. Cesar, nasaan na ang mga dokumentong ipinapagawa ko sa'yo? Seryosong tanong ng matanda. Inayos ni Cesar ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Ang mukha ay kakikitaan ng kayabangan na hindi kailanman nawala. Iniabot niya ang isang makapal na brown envelope. Nandito na po lahat, Mama, the medical reports and the legal petitions. Tulad ng napag-usapan, dineklara nating nawala sa sariling katinuan si Thea dahil sa aksidente, kaya naglayas siya. Since hindi ko pa ifa-file ang divorce papers niya, I am still her legal guardian. Nasa akin ang karapatan sa lahat ng share niya sa kumpanya at lalo na sa milyones na halaga ng kanyang life and health insurance policy. Perfect! Nakanggiting tugon ng matanda habang piniflip ang mga pahina ng peking ulat medikal na nagpapatunay na si Thea ay isang baliw na nagtangkang pumatay. Gamitin mo ang pera mula sa insurance niya para i-fund ang bagong resort project sa probinsya. Si Belen Marasigan ay nabayaran ko na ng malaki. Puring-puri ka ng buong social media ngayon bilang ang asawang biktima na hindi sumusuko kahit iniwan ng baliw na misis. Napangiti ng malapad si Camila. Tumayo ito at lumapit sa lumang vanity mirror na minsan ay pag-aari ni Thea. Kinuha nito ang isang mamahaling pulang lipstick na hindi na nadala ni Thea sa kanyang pagtakas. Sa sobrang pagmamadali na ipagmalaki ang kanyang tagumpay, mariin niyang idinikit ang lipstick sa kanyang labi hanggang sa marinig ang isang mahinang paglangot-ngot. Ang paboritong kolorete ni Thea ay nabali, nahulog ang mapulang bahagi nito sa sahig, naiwan ang isang mantsa na mukhang namuong dugo sa makintab na baldosa. Binaliwala ito ni Camila at masayang inipit ang braso sa asawa ng iba. Hindi nila alam na sa bawat peking lagdang ginagawa ni Cesar at sa bawat barya ng pondong kanilang nilulustay sa labas ng bansa, may naiiwan silang mga digital na bakas na kailanman ay hindi mabubura ng kanilang yaman at kayabangan. Sumimsim muli ng kape si Doña Salvacion. Tila isang diyosa na nagmamando ng tadhana ng mga mortal. Ang panlalamig ng kanyang boses ay sapat na upang patayuin ang balahibo ng mga nakikinig. Siguraduhin ninyong hindi na makakabalik ang babaeng iyon dito, kahit kailan. Dahil sa sandaling subukan niyang bumalik, sisiguraduhin kong wala na siyang babalik ang buhay. Ang sumpa ng matanda ay nanatiling palutang-lutang sa malamig na hangin ng silid, isang banta na unti-unting nakarating sa kabilang panig ng mundo, kung saan ang isang bagong kabanata ng paghihiganti ay kasalukuyan ng isinusulat. Sa gitna ng mapayapang dalampasigan ng San Isidro, ang bawat paghakbang ng babaeng nakaitim ay tila pagpunit sa katahimikan ng paligid. Huminto siya ilang metro ang layo mula kay Teodora, dahan-dahang tinanggal ang kanyang mamahaling salamin sa mata, at tumambad ang isang pares ng matatalim at malamig na paningin. Si Attorney Rosario Belmonte, ang babaeng kilala sa pagiging bakal sa loob ng korte. Ang abogadong inasahan ni Thea noon, ngunit biglang nawala nang mangyari ang aksidente. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Bakas ang paghihinala at pag-iingat sa boses ni Thea. Hindi siya lumapit, sa halip ay mas hinigpitan niya ang hawak sa bitbit niyang balde ng isda. Hindi sumagot si Rosario ng direkta. Naglakad ito patungo sa maliit at lumang lamesang kahoy sa harap ng dampa ni Thea. Walang pasintabi nitong inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang bigat ng mga dokumento ay lumikha ng isang tuyot na tunog na tila nagpapahiwatig ng bigat ng katotohanang dala nito. Hindi ako napadpad dito para lang makipagchismis, Teodora. Seryosong pahayag ni Rosario. Ang kanyang boses ay walang halong emosyon, diretso at walang paligoy-ligoy. Nandito ako dahil kailangan mong malaman na sa mga oras na ito, itinuturing ka ng patay o kaya ay baliw sa harap ng batas. Ang asawa mo, si Cesar, ay kasalukuyang nilulustay ang insurance mo para punduhan ang isang proyektong dudurog sa kaisa-isang lugar na itinuturing mong kanlungan ngayon. Napakunot ang noo ni Thea, ang kanyang kaba ay unti-unting napapalitan ng matinding kalituhan. Binuksan niya ang folder at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang sariling larawan sa mga ulat medical na nagsasabing siya ay may malalang sakit sa pag-iisip at nagtangkang pumatay.
Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang sumunod na dokumento. Isang blueprint ng Alcantara Seaside Resort. Ang proyektong ito ay itatayo rito mismo sa San Isidro. Pagpapatuloy ni Rosario, ang boses ay mas lalong bumigat. Sasanayin nila ang buong baryong ito. Ang bahay ni Aling Rosa, ang mga pangarap ng mga mangingisda rito, lahat ay gigibain ng asawa mo gamit ang perang ninakaw niya sa iyo. At ang USB na hinahanap mo? Hindi ito nawala. Ako ang kumuha nito noong gabi ng aksidente bago ka pa man tuluyang mamatay sa loob ng sasakyan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Thea. Ang tiwala niya kay Rosario ay muling niyanig, ngunit ang mas matinding dagok ay ang katotohanang ang mga taong nagligtas sa kanya, si Aling Rosa at ang mga mangingisda, ang magiging susunod na biktima ng kasakiman ni Cesar. Bakit mo ito ginagawa, Rosario? Bakit mo tinago ang USB? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Sunod-sunod na tanong ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tumingin si Rosario sa malayo, sa direksyon kung saan ang mga alon ay tila nagagalit din. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil ang nanay mo ay hindi lamang ang nag-iisang biktima ni Doña Salvacion. May utang sa akin ang pamilyang iyan na higit pa sa pera, Teodora. Tumakbo ka man sa dulo ng mundo, hahabulin ka ng kasamaan nila kung hindi mo sila dudurugin ngayon. Ikaw ang susi, at ako ang iyong sandata. Hinawakan ni Thea ang gilid ng mesa upang huwag matumba. Tumingin siya sa dampa ni Aling Rosa. Nakita ang matanda na masayang kumakaway sa kanya mula sa malayo. Walang kamalay-malay na ang kanyang kaisa-isang tahanan ay nakatakda ng i-bulldoze ng pamilyang minsang sumira sa buhay ni Thea. Sa loob ng dibdib ni Teodora, ang natitirang abo ng kanyang pagiging biktima ay biglang nagliyab. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang nasirang kasal o sa nawalang anak. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong walang laban. Bago pa man makapagsalita muli si Thea, ang katahimikan ng hapon ay binuwag ng malakas na busina ng dalawang malalaking truck na pumasok sa baryo. Mula sa mga sasakyan ay nagsibabaan ang isang grupo ng mga lalaking may bitbit na mga pamalo at mga spray paint. Mabilis na naglalakad patungo sa mga dampa ng mga mangingisda. Nagsisimula na sila, malamig na sabi ni Rosario, habang matapang na nakaharap sa paparating na panganib. Hindi inisip ni Teodora na ang kanyang mga kamay na dati sanay lamang sa pagpindot ng calculator at pagpirma ng mga tseke ay magkakaroon ng lakas na humarap sa isang pangkat ng mga lalaking ang tanging alam ay pandarahas. Nang makita niya ang isang lalaki na pilit na pinipintahan ng pulang marka ang pinto ng dampa ni Aling Rosa, tila may isang sumabog na bulkan sa loob ng kanyang dibdib. Tumigil kayo! Wala kayong karapatang gawin yan! Sigaw ni Thea habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang tinig ay hindi na ang mahinang boses ng biktima. Ito ay isang utos na nanggaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Bahagyang natigilan ang mga lalaki. Nagulat sa tapang ng babaeng akala nila ay isang hamak na mangingisda lamang. Ngunit nang makita ang lamig at autoridad sa mga mata ni Thea, isang lamig na karaniwang makikita lamang sa mga taong nasa kapangyarihan. Bahagya silang umatras. Hindi sila umalis. Ngunit ang banta sa kanilang mga kilos ay pansamantalang napigil. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Thea ang isang bagong uri ng lakas. Hindi mula sa yaman ng mga Alcantara, kundi mula sa katotohanang wala na siyang takot na mawalan ng anuman. Nang sumapit ang gabi, sa gitna ng dalampasigan, nagmando si Thea ng isang maliit na apoy. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata, habang isa-isang itinatapon ang kanyang mga luma at punit-punit na damit sa nagniningas na uling. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mga tela. Tila kasamang sinusunog ang lahat ng kanyang kahinaan, ang bawat luha na inilaan niya para kay Cesar. At ang bawat pag-asang magiging pamilya niya, ang mga Alcantara. Sinuot niya ang kanyang huling natitirang desenteng damit. Isang itim na blusa na kasing dilim ng gabi. Habang inaayos ang kanyang kwelyo, lumapit si Rosario na may dalang isang makapal na sobre. Handa ka na ba, Thea? Sa sandaling sumama ka sa akin pabalik ng Maynila, wala na itong balikan. Seryosong babala ng abogado. Gagamitin natin ang Fiesta de San Isidro. Doon nila balak i-anunsyo ang resort. Doon din natin sila dudurugin sa harap ng lahat ng taong pilit nilang niloloko. Tiningnan ni Thea ang nagbabagang uling. Hindi lang ito para sa akin, Rosario. Para ito sa anak ko na hindi man lang nila iniyakan. Para ito kay Aling Rosa at sa lahat ng tao rito na balak nilang agawan ng buhay. Handa na ako.
Bago sumikat ang araw, naglakad si Thea patungo sa bahay ni Aling Rosa. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa matanda. Walang kailangang sabihin, sapat na ang higpit ng hawak sa kamay upang ipangakong babalik siya dala ang tagumpay. Sumakay si Thea sa sasakyan ni Rosario. Ang kanyang likod ay matuwid, ang kanyang tingin ay nakatuon sa unahan. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa payapang baybayin, muling lumitaw ang misteryosong itim na sasakyang kanina pa nagmamasid sa dilim. Tahimik itong sumunod, ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa loob ng sasakyan, iniabot ni Rosario ang isang pulang sobre kay Thea. Ito ang huling barahan natin, ang huling lihim na kahit si Doña Salvacion ay hindi kayang kontrolin. Nang buksan ni Thea ang sobre at mabasa ang nilalaman nito, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Ang katotohanang hawak niya ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. Ngunit sa halip na matakot, isang matamis at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang katapusan ng mga Alcantara ay nakasulat na sa bawat pahina ng mga dokumentong hawak niya. Mula sa payapang bulong ng dagat, muling bumalik si Teodora sa gitna ng magulo at mausok na hininga ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya anino na nagtatago sa likod ng kanyang asawa. Namamalagi siya sa isang madilim at malamig na unit sa itaas ng isang gusaling pag-aari ni Rosario. Isang kuta kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga screen ng computer at mga dokumentong unti-unti nang bumubuo sa bitag para sa mga Alcantara. Sa loob ng tahimik na silid, tanging ang mahinang liwanag mula sa monitor ang tumatama sa mukha ni Thea. Ang kanyang mga daliri, na dati ay marunong lamang mag-alaga, ay mabilis at tumpak na sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. Gamit ang kanyang kaalaman bilang isang forensic accountant, pinasok niya ang pinakamalalim na sekreto ng Alcantara Holdings. Ang bawat pagpindot niya sa mga keys ay tila isang pintig ng hustisya, hinihigop ang mga ebidensya ng paglalaban ng pera at mga nakatagong utang na itinago ni Cesar sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Habang abala si Thea sa paghahanda ng kanyang mga armas, sinimulan na rin niya ang paghahasik ng takot sa puso ng kanyang mga kaaway. Sa mansyon ng mga Alcantara, unti-unting nawawala ang kapayapaan ni Camila. Isang umaga nakatanggap ang kabit ng isang maliit na kahon na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, bumulaga sa kanya ang isang maliit na manika na suot ang isang punit-punit na gantsilyong damit. Eksaktong katulad ng damit na paborito ni Thea para sa kanyang anak. "Cesar, may kung sinong nananakot sa akin. Tingnan mo ito." Sigaw ni Camila, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at paranoia. Ang kanilang pagsasama na dati ay puno ng tamis ay unti-unti nang nababahiran ng paghihinala at tensyon. Bawat kaluskos sa labas ng kanilang silid ay nagpapatalon sa kaba ni Camila. Iniisip na baka ang multo ni Thea ay nagbabalik upang bawiin ang lahat. Hindi rin nakaligtas si Belen Marasigan. Ang babaeng mahilig magkalat ng tsismis ay biglang nakatanggap ng isang sobreng naglalaman ng mga malilinaw na litrato ng kanyang palihim na pakikipagkita kay Doña Salvacion upang tanggapin ang perang pambayad sa kanyang mga kasinungalingan. Kasama sa mga litrato ang isang maikling sulat. Ang katotohanan ay may presyo, Belen. Handa ka na bang magbayad? Ang dating matapang na Marites ay hindi na makatulog. Natatakot na sa isang iglap ay siya naman ang maging sentro ng kahihiyan sa buong social media. Isang gabi bago ang malaking selebrasyon ng Fiesta de San Isidro, tumayo si Thea sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Kinuha niya ang isang lipstick na may kulay ng pinakamatingkad na pula, ang kulay ng dugong dumanak sa kanya noon, at ang kulay ng tagumpay na abot kamay na niya ngayon. Maingat niyang iginuhit ang kulay sa kanyang mga labi, tila naglalagay ng pintura para sa isang digmaan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina, sinubukan ni Cesar na buksan ang kanyang digital safe kung saan nakatago ang kanyang mga lihim na pasaporte at pera. Ngunit ilang beses niyang itipa ang kanyang password. Tanging pulang babala ang lumalabas sa screen. Nanlamig ang kanyang mga kamay nang mapansing pinalitan ng kanyang security access. Isang maliit na piraso ng papel ang nakita niyang nakasipit sa gilid ng kanyang laptop. "Nakalimutan mo ba ang anibersaryo natin, mahal?" Ang pong mga salitang iyon
ay tila isang sumpa na bumalot sa buong silid. Kasabay nito, ang malaking orasan sa dingding ay tumunog, hudyat ng 12:00 ng hating gabi. Ang simula ng araw ng fiesta. Ang bawat mabigat na tunog ng kampana ay tila mga hakbang ng isang paparating na bagyo na walang ititira sa pangalan ng mga Alcantara. Epihats, bulwagan ng pinakamalaking hotel sa lungsod, ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga kristal na luha ng langit. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at ang bawat kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng media ay tila mga bituing mabilis na namamatay at muling nabubuhay. Ito ang gabi ng Fiesta de San Isidro, ang gabi kung saan ang pamilya Alcantara ay nakatakdang ipakita sa buong mundo ang kanilang kapangyarihan at pagiging bukas palad. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Salvacion na balot ng isang kulay gintong terno. Ang bawat ngiti niya sa harap ng mga lente ay puno ng pagpapakumbaba, isang perpektong maskara ng isang mapagmahal na ina ng tahanan. Sa kanyang tabi, naroon si Cesar na tila isang magiting na bayani, habang si Camila ay nakasuot ng puting bestida, nagpapanggap na isang inosenteng kaibigan na naroon lamang upang sumuporta. Ngayong gabi, hindi lamang selebrasyon ng pista ang ating ginagawa, masayang pahayag ni Doña Salvacion sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay malambing at puno ng kasinungalingan. Ipinapaalam din namin ang pagtatayo ng Alcantara Seaside Resort, isang proyektong magbibigay ng trabaho sa marami. At bilang bahagi ng aming misyon, magbibigay kami ng malaking donasyon mula sa pondo ng aking mahal na manugang na si Teodora, na hanggang ngayon ay kasalukuyan pa ring nagpapagaling mula sa kanyang mental na karamdaman. Kepam, bottom-up, upcompan, isang mahinang bulungan ng paghanga ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsulat tungkol sa kabutihan ng mga Alcantara sa kabila ng kanilang personal na trahedya. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, ang malalaking pintong kahoy sa dulo ng bulwagan ay biglang bumukas ng malakas. Ang bawat mata ay lumingon. Ang katahimikan ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa buong silid. Pumasok si Teodora. Hindi siya ang babaeng mukhang baliw na inilarawan ng kanyang biyenan. Nakasuot siya ng isang mahabang bestidang pula na tila nagniningas sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng paparating na hatol. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na sapat na upang tunawin ang anumang kasinungalingan. Nanigas si Cesar sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Si Doña Salvacion naman ay mabilis na nag-isip ng paraan upang kontrolin ang sitwasyon. Sa halip na matakot, lumakad ang matanda patungo kay Thea. Dala-dala ang kanyang mapanlinlang na ngiti sa harap ng mga kamera na ngayon ay nakatutok na sa kanila. Thea, anak, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay nagpapahinga ka pa? Malakas na sabi ng matanda upang marinig ng lahat. Inabot niya ang kanyang kamay, isang tahasang pag-uutos na gawin ni Thea ang ritual na pagmamano upang ipakita sa publiko na sila ay magkasundo. Halika anak, kalimutan na natin ang nakaraan. Magbigay-pugay ka sa iyong ina. Huminto ang mundo ng mga nakasaksi. Ang kamay ni Doña Salvacion ay nananatiling nakalutang sa hangin. Naghihintay na abutin at idikit ni Thea sa kanyang noo ang mga daliring kumitil sa buhay ng kanyang anak. Ang tensyon ay tila isang mabilis na kuryenteng dumadaloy sa bawat sulok ng bulwagan. Hindi gumalaw si Thea. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang leeg ay hindi yumuyuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa biyenan nang walang kahit anong takot. Isang matagal na segundo ang lumipas na tila naging mga taon. Ang panginginig ng kamay ni Doña Salvacion ay nagsimulang mapansin ng mga nasa harapan, isang senyales ng galit na hindi nito mailabas sa harap ng publiko. Dahan-dahang lumapit si Thea sa mikroponong iniwan ng biyenan. Ang bawat kislap ng kamera ay tinanggap niya ng may dignidad. Isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin siya sa takot na mukha ni Cesar at sa namumutlang si Camila. Salamat sa mainit na pagtanggap, Mama. Ang boses ni Thea ay malinaw na umalingaw-ngaw sa bawat speaker ng hotel. Kalmado ngunit may talim ng isang punyal. Ngunit bago tayo magdiwang, may regalo po ako para sa inyo, Mama. Isang regalong hinding-hindi nyo malilimutan sa buong buhay nyo.
Ang tunog ng pagririt ng mikropono ay tila isang babala ng pagsabog na hindi na mapipigilan. Dahan-dahang binuksan ni Teodora ang maliit na valley na bitbit ni Rosario, at mula rito ay inilabas niya ang isang piraso ng papel na tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga Alcantara. Sa isang senyas ni Rosario, ang dambuhalang projector screen sa likod ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi ang blueprint ng resort ang lumitaw, kundi ang isang malaking litrato ng surgical consent form, ang dokumentong nilagdaan ni Thea sa gitna ng kanyang paghihingalo. Ang bawat tao sa bulwagan ay napasinghap nang makita ang pulang mantsa na tuyo na sa papel, ang sariling dugo ni Thea na kumalat sa ibabaw ng apelyidong Alcantara. Lumingon si Thea kay Cesar. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng kidlat na tumatama sa tuyong kalsada. Ito ang pruweba ng iyong katapatan, Cesar. Ang boses ni Thea ay gumaralgal sa tindi ng emosyon, ngunit nananatiling matatag. Habang nakahiga ako sa malamig na higaan ng ospital, habang nag-aagaw buhay ang ating anak, ang tanging narinig ko ay ang utos mo na unahin ang babaeng ito dahil lamang sa isang maliit na galos sa kanyang noo. Tinatanong kita ngayon sa harap ng lahat. Noong pinili mo si Camila, asawa pa ba ako sa paningin mo o isang hadlang na lang na gusto mong mamatay? Hindi nakapagsalita si Cesar. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa ilalim ng mga chandelier. Sinubukan ni Camila na sumingit, pilit na nagmamaang-maangan at nagpapakita ng luha. Ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Thea sa pamamagitan ng paglalabas ng mga bank statement na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong kinuha nito mula sa kumpanya patungo sa mga lihim na account sa ibang bansa. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses mula sa gilid ng bulwagan ang biglang narinig. Si Belen Marasigan, ang babaeng binayaran upang sirain si Thea, ay dahan-dahang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang cellphone. Sa tindi ng takot na siya ang makulong at mapahiya, inamin niya sa harap ng lahat na si Doña Salvacion ang nag-utos sa kanya na gumawa ng kwento tungkol sa kabaliwan ni Thea upang makuha ang pera ng insurance nito. Ang bulwagan na dati ay puno ng paghanga ay napalitan ng malakas na bulungan ng pagkasuklam. Ang mga kamera ng media na kanina ay kumukuha ng kabutihan ng pamilya ay ngayon ay tila mga sandatang nakatutok sa mga mukha ng mga Alcantara. Sinubukan ni Doña Salvacion na ipapatay ang kuryente, ngunit mabilis na hinarangan ng mga tauhan ni Rosario ang control room. Sa gitna ng ingay, lumapit si Cesar kay Thea. Lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng peking pagsisisi, pilit na hinahawakan ang laylayan ng pulang bestida ni Thea. Thea, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Mahal kita para sa ating kinabukasan ang lahat ng ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ni Thea ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa sarili. Ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang galit, tanging isang malalim at malamig na kawalan. Marahan niyang binawi ang kanyang damit mula sa maduming kamay ni Cesar. Hindi mo ako napatay nung gabing iyon, Cesar. Mahinahon ngunit maring sabi ni Thea. Pero ngayong gabi, sa harap ng lahat, pinapatay ko na ang anumang natitirang awa ko sa'yo. Wala ka ng asawa, wala ka ng kumpanya, wala ka ng kahit ano. Inilabas ni Thea ang papeles ng leave divorce na may lagdanan ng kanyang abogado at marahan itong binitiwan sa tapat ng mukha ni Cesar. Ang puting papel ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago bumagsak sa sahig. Tila isang talulot ng bulaklak na natuyo na at wala ng buhay. Habang ang mga pulis ay unti-unti nang lumalapit upang pusasan, sina Cesar at Camila sa kasong fraud at falsification, nanatiling nakatayo si Doña Salvacion ng tuwid. Kahit sa gitna ng kahihiyan, ang kanyang ngiti ay nananatiling arogante, tila naniniwala pa rin siyang malulusutan niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Subalit ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho nang humakbang pasulong si Attorney Rosario Belmonte. Kinuha ni Rosario ang mikropono, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang lihim na ilang dekada nang nakatago sa dilim. Hindi pa tayo tapos, Salvacion. Ang boses ni Rosario ay tila isang hatol mula sa kailaliman ng lupa. Ang katarungan para kay Thea ay simula pa lamang. Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, 30 taon na ang nakalilipas. Humarap si Attorney Rosario Belmonte sa dambuhalang projector screen. Ang kanyang kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa 30 taon ng pagtitimpi. Inilabas niya ang isang lumang dokumento na may tatak ng isang bahay ampunan at isang tupi-tuping resulta ng pagsusuri ng DNA. Ang bawat pahina ay ipinakita sa harap ng mga lente ng camera habang ang buong bulwagan ay muling nilamon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang babaeng ito, pagpapasimula ni Rosario habang itinuturo si Doña Salvacion, ay laging nagsasalita tungkol sa dangal, tungkol sa kadalisayan ng dugo ng pamilya Alcantara. Pero ang katotohanan, ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay binuo sa itaas ng mga bangkay ng kanyang sariling konsensya. 30 taon na ang nakalilipas bago siya pumasok sa pamilyang ito. Nagsilang siya ng isang batang babae mula sa isang lihim na relasyon. Upang mapangalagaan ang kanyang pagkakataong maging asawa ng isang Alcantara, itinapon niya ang sarili niyang anak sa isang bahay ampunan at pinalabas na ang bata ay namatay na. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Si Doña Salvacion ay unti-unting napapaatras. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa gilid ng podium upang huwag itong mabuwal. Ang aroganteng anyo nito ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang hitsura ng isang hayop na nasukol sa isang sulok. Ako ang batang iyon, Salvacion. Ang boses ni Rosario ay puno ng pait at tagumpay. Ako ang anak na itinuring mong basura para lang makuha mo ang posisyong ito. Ngayong gabi, hindi lang ang pera ninyo ang mawawala. Mawawala rin ang kaisa-isang bagay na itinuring mong mas mahalaga kaysa sa buhay ko, ang iyong huwad na dangal. Tila bumagsak ang kisame sa ulo ni Doña Salvacion. Ang matanda na dati ay laging nakataas ang noo, ay nagsimulang sumigaw ng mga salitang walang katuturan. Pilit na itinatanggi ang katotohanan, habang ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang naghihisteryang anyo. Sa isang iglap, ang imahe ng matriarch ng Alcantara ay naging isang kahabag-habag na halimbawa ng isang ina na walang puso. Sa tindi ng kahihiyan at galit, unti-unting nanghina ang mga tuhod ng matanda hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig, nawalan ng malay sa gitna ng mga flash ng camera. Kasabay nito, pumasok ang mga operatiba ng pulisya. Ang malamig na tunog ng mga posas na bumaba sa mga kamay ni Cesar at Camila ay narinig sa buong bulwagan. Si Cesar ay patuloy na sumisigaw, nagmamakaawa kay Thea, habang si Camila ay pilit na tinatakpan ang kanyang mukha mula sa kahihiyan. Ngunit hindi na sila tiningnan ni Thea. Nilapitan ni Thea si Rosario, ang dalawang babae na parehong naging biktima ng kasakiman ng iisang pamilya ay nagtagpo ang mga tingin. Walang kailangang sabihin. Hinawakan ni Thea ang kamay ni Rosario, isang mahigpit na pagkakahawak na nagpapahiwatig na ang mahabang gabi ng kanilang pagdurusa ay tapos na. Sabay silang tumalikod sa nagkakagulong bulwagan. Iniwan nila ang mga anino ng nakaraan sa likod ng mga pintong kahoy ng hotel. Sa labas, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanila. Ang dilim ay unti-unti nang napapalitan ng unang sinag ng araw, nagbibigay ng bagong kulay sa kalangitan. Huminga ng malalim si Thea. Ang kanyang dibdib ay malaya na mula sa bigat ng sakit. Hindi na siya ang asawang iniwan sa gitna ng aksidente. Hindi na siya ang manugang na kailangang sumunod sa bawat utos. Siya na ngayon ay si Teodora, isang babaeng buo, matatag, at handa nang simulan ang sarili niyang kwento sa ilalim ng liwanag ng isang bagong umaga. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na humuhugas sa mga bakas ng madilim na kahapon. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng San Isidro ay hindi na nagdadala ng alat ng luha, kundi ng bango ng mga bagong simula. Sa gitna ng payapang komunidad ng mga mangingisda, isang matibay na gusaling gawa sa puting bato at kahoy ang nakatayo, ang Bahay Pag-asa. Ito ang sentrong itinatag ni Teodora, isang kanlungan kung saan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon ay nakakahanap ng boses, katarungan at bagong lakas. Hindi na suot ni Thea ang mga mamahaling hiyas o ang mabigat na pangalan ng mga Alcantara. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng bestidang puti. Ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa, malayo sa balisang anyo ng babaeng nag-aagaw buhay sa ospital noon. Sa loob ng sentro, kasama niya si Attorney Rosario Belmonte. Ang kanilang pagsasama ay hindi na lamang tungkol sa batas. Sila ay naging higit pa sa magkapatid, dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sugat at paghilom. Sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng opisina,
lumabas ang balitang matagal nang hinihintay ng marami. Si Cesar Alcantara ay kasalukuyang nasa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip sa loob ng kulungan. Madalas daw itong nakikipag-usap sa pader at humihingi ng tawad sa isang asawang hindi naman dumarating. Si Camila naman ay nababalitang nagtatago sa malalayong lalawigan, namumuhay sa kahirapan matapos siyang takbuhan ng mga lalaking akala niya ay sasagip sa kanya. At si Doña Salvation, ang dating reyna ng mga Alcantara, ay namumuhay ngayon sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda. Walang bumibisita, walang tumatawag na mama, at tanging ang kanyang sariling anino ang nagpapaalala sa kanyang dating kapangyarihan. Para kay Thea, ang mga balitang ito ay hindi na nagbibigay ng saya o pait. Ang katarungan ay nakamit na, at ang paghihiganti ay matagal na niyang binitiwan upang magkaroon ng espasyo ang kapayapaan sa kanyang puso. Handa ka na ba? Malumanay na tanong ni Rosario habang nakatayo sila sa harap ng dagat. Tumango si Thea. Handa na ako, Rosario, salamat sa lahat. Naglakad si Thea patungo sa gilid ng tubig, kung saan ang mga alon ay malambing na humahalik sa kanyang mga paa. Hawak niya ang isang maliit na puting rosas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang munting anghel na hindi niya man lamang nayakap. Hindi nagalit ang nararamdaman niya para sa pagkawala nito, kundi isang pangako na ang bawat babaeng ililigtas niya sa bahay Pag-asa ay magiging bahagi ng buhay na ipinagkait sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang inilapag ang rosas sa ibabaw ng tubig. Pinanood niyang tangayin ito ng agos papalayo sa dalampasigan, patungo sa kawalan kung saan wala ng sakit, wala ng takot, at wala ng panlilinlang. Malaya na tayo, anak, bulong ni Thea sa hangin. Pagharap niya sa pampang, naroon si Aling Rosa at ang mga taga-baryo na masayang kumakaway sa kanya. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, tila isang basbas mula sa langit. Alam ni Theodora na ang daang tinatahak niya ngayon ay hindi magiging madali. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam niyang hindi na siya muling maliligaw. Ang kaligayahan ay hindi pala isang regalo na ibinibigay ng ibang tao. Ito ay isang bagay na kailangang itayo mula sa mga guho ng sariling pagkawasak. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot-tanaw, bitbit ni Thea ang isang ngiting hindi na kailanman mabubura ng kahit anong bagyo.